Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. He is good, even though. Magkano na po ang gasolina ngayon? Ang diesel. Last week po, nagkarga ko ng diesel, 50 pesos. Ngayon po, 63. Tama ba, bro? 63 pesos. In the span of how many days, maybe 1 week, tumaas po ng 13 piso ang diesel. Ano po yan? Hindi po tumataas ng ganon kung hindi may mga matitinding nangyayari. Kagaya ng pandemic, from 38 pesos, biglang naging 50, di ba? Tapos tumaas-taas pa siya. Pero nag-stay siya sa 50 ang diesel. Pandemic yun. Tapos, kaya rin nung wala nang bumibili ng diesel, libre naman. Naglibre naman yung diesel. Ngayon po, tumaas siya ng 13 piso sa kadahilan na meron po talagang matinding nangyayari sa Middle East. Okay, cancel po ang mga flights ngayon. Dapat pauwi din yung aming kapatid mula Abu Dhabi. Cancel po dahil po sa nangyayari gera doon. So kumpirmado na po na ang supreme leader ng Iran na si Khomeini ay talaga po napatay doon po sa strike ng US, Israel, doon po sa Iran. So yun po ang mga kaganapan ngayon. Hindi natin alam kung hanggang kailan pa matatapos ang gera. Hindi natin alam kung tataas pa ang presyo ng petrolyo. Binabantayan po kasi yun, kasi yung presyo ng petrolyo, yan po ang nagpapataas ng lahat ng mga bilihin. Maging ang ating kuryente, maging ang ating tubig, lahat po tataas yan kapag hindi po mabilis na nagapan. O natapos ito pong pagkakaroon ng gera sa Middle East. So yun po ang current events. Tayo po ay patuloy na manalangin, lalo na po tayo na mayroong mga pamilya na nagtatrabaho po sa Middle East. Okay. So, the Fuego Light. The Fuego Light, the sovereign grace of God for salvation. The Fuego Light. So, sinisimulan na po natin ang pagtalakay sa atin pong bagong aralin. Actually, na-introduce na natin to last Friday. Ito na po yung pangalawang pagkakataon. So, Fuego, letter F, means finished work of God in Christ. U, unconditional love of God in Christ. E, election for salvation in Christ. G, glory of God in Christ's finished work. And then O, overcoming life of the elect in Christ for God's glory. Mapapansin natin, meron pong paulit-ulit na words na binabanggit yan sa lahat po ng letters na tinanggit natin. Lahat po yan, makikita natin, meron laging in Christ. Okay? In Christ. Because this study, in the Fuego Life, mga kapatid, ito ay umiinog o umiikot sa ating Panginoong Hesukristo. Paano ang ating Panginoong Hesukristo ay ginamit ng Diyos, God Himself, ginamit ng Diyos para po sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. So doon po iikot yon sa salitang in Christ. So sa gabi po na ito, tatalakay tayo ng letter F, which is finished work of God in Christ. Mahaba po ito. Ito po yung Bible study. Pwede po kayong magtaas ng kamay kung meron kayong gustong linawin. So letter F, finished work of God in Christ. Mahabang aralin. Siguro pag-aaralan natin to baka mga isang buwan. Dito pa lang sa letter F. What is finished work of God in Christ?
This is the means or method by which salvation was brought about by God. Tinanong natin, ano ang paraan na ginamit ng Diyos para iligtas niya kanyang mga hinirang? Anong paraan ang ginamit niya? Ang paraan ginamit niya ay ang tinapos na gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Tinapos na gawain ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, doon po nakabuod yun. Listen very carefully. Ang ating kaligtasan, ang paraan na ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan ay nakasentro sa tinapos na gawain ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Okay? No more, no less. Dapat nagkakaintindihan tayo din mga kapatid. Ang kaligtasan natin ay no more, no less than the finished work of Christ. Okay? Wala pong dinadagdag doon, wala ring ibinabawas doon. Ang kaligtasan natin ay nakapuloob lahat, nakasentro lahat, nagsimula at nagwakas sa tinapos na gawain ng Panginoon. Pastor, paano yung mga ginawa ko? Hindi po kasama yun. Okay? Hindi yun pa-count sa langit na ang gawa ni Jesus Christ at ang gawa ni Pastor Doy, pag pinagsama, equals kaligtasan. Hindi po gano'n. Ang titignan ng langit ay kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pastor, paano yung mga gawa ko? Yung mga gawa natin? Yun ang pag-uusapan natin sa dulo ng pag-aaral na ito, which is the letter O. Okay? Overcoming light of the saved or the elect. Overcoming light of the elect. So, sa ngayong gabi, tatalakayin natin yung simula ng finished work of God in Christ, which is the means or method by which salvation was brought about by God. Gagamitin natin ang teksto na makikita natin sa aklat ng Juan. The book of John, chapter 1, verses 1 to 5. Yan yung teksto natin. Okay? John chapter 1, verses 1 to 5. Babasahin ko muna po, mga kapatid. John chapter 1, verses 1 to 5 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and life was the light of man." And then last verse, verse 5. "The light shines in the darkness, but the darkness has not overcome it." The light shine in the darkness, but the darkness tawag dito, sa ibang translation, sabi kasi dito, darkness has not overcome it. Dito sa translation ng NIV, yung old translation is, but the darkness has not understood it. Okay? Dito, pag sinabi mo, has not overcome, hindi tinalo ng darkness ang light. Parang yun ang dating ng translation na ito. Pero yung translation sa NIV, of which yung ginagamit natin madalas, o palagi, hindi madalas, ang sabi dito, the darkness has not understood it. Ibig sabihin, ang kadiliman ay hindi naunawaan ang kaliwanagan. Okay? Hindi sila nagpangita, o hindi sila nagkain, o hindi naintindihan ng darkness ang light. Okay. Bakit napili natin, mga kapatid, yung teksto ng John chapter 1 verse 1 to 15? Kasi dito, sabihin natin nung last Friday,
hindi tayo pupulot ng mga idea na hindi nakabase sa salita ng Diyos. Because we believe in sola scriptura. Sabihin ng sola scriptura, the Bible alone or the scripture alone is the basis, the very basis of our faith, of our doctrines, of our theology. Okay? Wala tayong ibang gagamitin maliban ang nakasulat sa salita ng Diyos. Okay. Ang tanong kasi, saan ba nagsimula ang lahat? Okay? Kasi sa ating buhay pananampalataya, lalo na pag bata pa tayo sa faith, bata pa tayo sa pananampalataya, kadalasan ang simula ng pagkaunawa natin ay parang ganito. Pakinggan mabuti. Sa simula ng ating pananampalataya, pag wini-witnessan tayo, listen very carefully. Pag wini-witnessan tayo o hinahayuan tayo ng mga dati ng mga mananampalataya, ang laging parang dating ng doktrina is ang Diyos sa kanyang pag-iisa ay naisipang maglikha. Okay? At ang kanyang nilikha ay nagkaroon ng problema. Or pwede nating sabihin ay nagkasala. At saka siya ngayon nag-isip, paano niya ililigtas ang kanyang mga nilikha. Kaya nagkaroon ng salvation process. Kaya nagkaroon ng misyon para sa kaligtasan. So parang ganun kababaw ang pagkaunawa natin ng ating pong pananampalataya. But the Bible, mga kapatid, ang ating sola scriptura ay nagpapaliwanag ng mas malalim na dahilan patungkol sa ating kaligtasan. Okay? May mga naunang istorya, listen very carefully. May mga naunang istorya bago pa man lalangin ang sandaigdigan. Pakinggan natin mabuti, mga kapatid. Okay? Kasi, yung ating pagkaunawa, of which matatalakay natin mamaya, sabi dito, yung in Him was life, and that life was the light of men. Okay? Mamaya, maunawaan natin ang ibig sabihin nun. Kailan makita natin saan nagsimula ang lahat ng ito? Para maunawaan natin, mga kapatid, yung kabuuan ng ating pananampalataya. At hindi tayo magsimula sa parabagang ang Diyos ay para sa atin. Yung tingin natin sa sarili natin, tayo ang nasa sentro. At ang Diyos ay nandyan para iligtas ka, mahalin ka, dalhin ka sa langit, na parang ikaw ang bida at ang Diyos ang taga-suporta mo. Hindi po ganoon ang sinasabi sa Biblia. Tandaan natin, hindi tayo ang bida. Maraming tao ang iniisip, sila ang bida sa istorya at ang Diyos ang lamang tagapag sa ayos nung bida na tayo. Hindi po. Malayo po sa ganong kaisipan ang sinasabi ng Biblia. Kasi magugulat kayo pagka nag-uumpisa na kayong magbasa talaga ng malaliman, bakit may mga taong pinalilipol ng Diyos sa Biblia. Okay? Merong Israelita at ang mga Israelita, pinalilipol sa kanila ang ibang mga tao. The Jebusites, the Anakites, the Amalekites, maraming mga tao pinalipol ng Diyos. Ibig sabihin, dito patungkol sa kanila, merong istoryang inire-reveal ng Diyos para sa kanyang gloria, sa kanyang kaluwalhatian. Okay. Ano ang mga katotohanan dapat muna nating ma-establish bago po tayo umusad sa ating pag-aaral? So, the truths that must be established first before we move on to our study of the sovereign grace of God for our salvation, for the elect's salvation, so the puego life. Una,
Yan. Sabi diyan, ang unang truth, mga kapatid, na kailangan makita natin doon sa verse na binasa natin is, basahin ko muna uli yung verse 1, pakibalik mo sa verse 1, Brother Kyle, verse 1. Yan. Sabi diyan sa verse 1, in the beginning was the Word. Okay. Ano ang may establish nating katotohanan doon sa unang praise ng verse 1 na nabasa natin? Okay. In the beginning was the Word. O ano yung truth doon? Bible study ito pwede tayong magsagutan. O pwede kayong sumagot pala. Hindi magsagutan para pag nagsagutan, para ang dating nag-aaway. Pwede kayong sumagot. Ano ang may establish na truth? Doon lang sa binasa natin, huwag tayong aalis doon sa binasa natin. Sabi nung praise doon, in the beginning was the Word. Ano yung nakikita natin doon? Ano yung truth meron doon? So, ang truth na makikita natin doon sa first praise nung verse 1 is, the Word is existing from the very beginning. Okay. Ganito kasi pag nagdididak tayo ng truth, pag nangunguha tayo ng truth sa verses. Okay? This is Bible study para tawag dito, makalikot ang ating mga isipan. Paano ginagawa ang exegesis. So, sabi doon, in the beginning was the Word, meaning the Word is existing from the very beginning. Ngayon ang tanong, sinabi na ba sa praise na yon na yung Word ay Diyos? Sinabi na ba? Okay, yan. Ganyan kasi yung pagkukuha natin ng katotohanan. Wala pang sinasabi doon na ang Word ay Diyos. Ang sinabi pa lang doon ay, in the beginning was the Word. Ibig sabihin, ang Word ay nando na sa simula pa. Okay? Yun yung first truth na na-establish natin. Ibig sabihin, yung existing ng Word. Nando na. Bago pa man, nagsimula ang lahat. Truth number 2. Truth number 2, dyan, pakibalik ulit sa yan. Diyan muna tayo. Okay, truth number 2. Sabi doon sa susunod na praise, and the Word was with God. And the Word was with God. Ano yung truth na makikita natin doon? Sinabi na ba sa second praise na ang Word ay God? O sinabi na ba na ang Word sa second praise ay God? Sinabi na ba? Hindi pa rin. Ang sinabi lang sa second praise, yung Word ay kasama ng Diyos. Hindi pa sinasabi na ang Word ay Diyos. Okay? Sinabi lang na the Word was with God. Kasi tayo ba God is with us? Kasama mo ba ang Diyos? Ikaw, na anak niya, kasama mo ba ang Diyos? Kasama mo. Ang tanong, Diyos ka ba? Okay, so hindi pa sinasabi sa second praise na Diyos yung Word. Ang sinabi lang, listen very carefully, sundan natin mga kapatid. Ang sinabi lang dyan ay, the Word was with God. Hanggang kailan kasama ng Word? Kailan nagsimula na kasama ng Word ang Diyos? From the very beginning. Nagsimula pa, kasama na ng Word ang Diyos. Pero hindi pa sinasabi na ang Word ay Diyos. So ano ang truth na nakikita natin doon? The Word ay merong unity with God. Okay?
merong pagkakaisa ang Word at ang Diyos. Bagamat hindi pa sinasabi na ang Word ay Diyos. Okay? So, the Word was with God. Third truth, pangatlong katotohanan na mababasa natin, yung last phrase. Ang sabi diyan, and the Word was God. Ayan, ang tanong, sinabi na ba na ang Word ay Diyos? Hindi yung third phrase. And the Word was God. Sinabi na ba na ang Word ay God? Yes, sinabi na. Sabi niyan, the Word was God. Ang verbo o ang salita ay Diyos. So tatlong truth ang na-extract natin doon pa lang sa first verse. Una, the Word is existing from the very beginning. Okay? Yun ang unang truth. Ang susunod na truth, the Word has unity with God. Kasama na ng salita ang Diyos from the very beginning. And the third truth is, ang salita o ang verbo ay Diyos. Okay? So, na-establish natin, mga kapatid, sa verse 1, na ang word o salita o ang verbo ay Diyos. Importante yan sa ating teolohiya, importante yan sa ating kaisipan, mga kapatid, para makilala natin ang lubusan. Sino ba si Yesu Kristo? Sino ba yung tinanggap natin? Ano ba siya? Sa simula pa, ano na ba siya? Okay? So, yun yung tatlong truth. Now, verse 2. Sabi sa verse 2, He was with God in the beginning. Ito'y inulit doon sa truth number 2 na binasa natin. He is in unity with God from the very beginning because He was with God in the beginning. And then, in verse 3, meron pa tayong isang truth na makikita doon sa verse 2. Yan, sa verse 2. Fourth truth, sabi doon, He was with God in the beginning. Okay. Nawala na yung salitang word. Okay? Ang pinalit sa salitang word ay ano? Anong tawag sa ganun? He, she, it, anong tawag? Pronoun. Yan. Ang pinalit sa salitang word ay he. Okay? Nagkaroon ng pronoun na kapalit ng salitang word. So, ang pang-apat na truth na ma-extract natin dun sa ating pong teksto is, the word is a male person. Okay? Nakikita niyo mga kapatid? Yung word na binabanggit sa verse 1, siya pala ay lalaki. Lalaki pala ang katauhan ng word na yan. Okay? Because sa salitang he. Okay? So makikita din yung personhood ng word. Meron pala siyang katauhan at ang katauhan niya ay isang lalaki. Okay? At ang lalaki na yon, sabi diyan sa binabasa natin, ang lalaki na yon ay kasama na ng Diyos from the very beginning. Okay? So anong truth yun mga kapatid? Ang lalaki na yon ay in unity with God, hindi siya created. Okay? Hindi siya nilalang. Ang lalaki na yun ay kasama na ng naglalang mula pa sa simula.
Okay? Meron kasi may mga doktrina kasi mga kapatid na inilalagay si Jesus sa kategorya ng isang nilalang. Okay? Dahil daw kasi nagkatawang tao siya, nakita ng tao sa natural na kalalagayan. So, nilalang siya. Iyon ang ibang mga doktrina, which is, hindi yun tugma, mga kapatid, sa pinaniniwalaan nating doktrina. Kasi malinaw sa truth number 4, na ang lalaki na yon ay kasama na ng Diyos sa simula pa. Okay? He is or he was. Ano bang tamang verb na gagamitin? He is or he was. He was existing from the very beginning. He is. He has been. Ayan, buti na lang may English teacher tayo. He has been existing from the very beginning with God. Okay? Kasama na siya ng Diyos sa simula pa. Sino yung male person na yon? Sino siya? Jesus. Bakit inuugat muna natin? Ini-establish muna natin yung katotohanan na yon, mga kapatid. Kasi ang sinabi natin kanina, ang ating pag-aaral ay nagsisimula, umiikot, at magtatapos sa salitang in Christ. Okay? In Christ. Kay Kristo. Kapag ka nawala ka sa usaping, ang nakakalungkot kasi ngayon mga kapatid, marami na kayong maririnig ng mga preaching, wala na si Kristo. Wala na. Hindi na mababanggit si Kristo. Ang mababanggit na lang madalas ay kung ano yung ginagawa ng mga tao. Which is, mga kapatid, malaking kalapastanganan sa harapan ng Diyos. Okay? Kasi ang goal ng salvation na pag-uusapan natin, yung ultimate goal, yung punteriya ng salvation na pag-uusapan natin ay kapurihan ng Diyos in Christ. Kapurihan ng Diyos sa pangalang Jesucristo. Kaya pag ang mga preaching, mga mensahe, ay hindi na bumabanggit ng Jesus Christ. At nakatuon na sa mga ginagawa ng tao, kapatid, hindi na yon gospel. Kahit na ang mga itinuturo, paano maging mabait? Para maging mga mabait, gantong gagawin nyo. 3 puntos para maging mabait. Una, kailangan mong gawin to para ka maging mabait. Kahit na ganun ang mga pinag-uusapan at hindi na patungkol kay Jesucristo, mga kapatid, hindi na yon gospel. Hindi na yon gospel. Ang gospel ay nakasentro lamang sa usapin patungkol kung sino ang Panginoong Jesucristo. Ano ang kanyang ginawa para sa iyong kaligtasan. Okay? And then truth number 5. Truth number 5. Sa verse 3. Ayan. Verse 3. Sabi diyan, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Ano yung truth na may extract natin doon sa verse 3 na yan, mga kapatid? Okay. Sabi kasi doon, through Him. Sino yung Him? Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Siya yung Word na kasama ng Diyos sa simula pa. Ngayon sinasabi din sa verse 3, sa pamamagitan niya. Kaya lang yung Tagalog, kulang sa pronoun eh. Pag Tagalog na, no? Kulang sa pronoun. Sa English kasi, makikita mo ng malinaw, through Him. Sino yung Him? Si Jesus Christ. Yan sa Tagalog, sa pamamagitan niya. Kasi yung niya, ang hirap ipunteriya kung sino yung niya. Pero yung Him, lalaki. Okay? Through Him, all things were made. Sa pamamagitan ng lalaking ito, lahat niya ay nilalang o nilikha.
Sa pamamagitan daw nino? Him or the Word or Jesus Christ. Through Him, all things were made. Without Him, kung wala siya, walang malilikha. Kung wala ang Panginoong Jesucristo, walang malilikha. Ibig sabihin, kung wala siya, wala ka. Wala ka. Wala ako. Wala tayo. Kung wala si Jesus Christ. Sabi kasi dyan, without Him, nothing was made that has been made. Okay? Yung mga pinagyayabang ng tao na parang siya o sa kanya o ginawa niya, wala lahat yun kung wala si Jesus Christ. Yun yung na-establish nating truth na panglima. Jesus Christ is the Creator of all things. Okay? Ang hirap i-contest noon kasi yun ang nakasulat. Ayan, tama, Brother Kyle. Yung 5, the Word as a male person is the Creator of all things based on what we have read in verse 3 of John chapter 1. Okay? Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Okay. Truth number 6. Ano yung truth number 6? In Him was life. Okay, doon muna tayo sa in Him was life. Ano yung truth na makikita natin doon? The Word, as a male person, is the giver of life. Okay? Walang ibang nagbibigay ng buhay maliban sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, papahapyawan ko na ang buhay na pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay hindi yung buhay na nakikita natin. Nakikita natin, may mga tumatakbo dyan sa labas, may mga nagpaparada, may mga nagbe-beauty contest, may mga kung anong may mga naggegera sa Middle East. Hindi yun yung buhay na yun. Okay? Hindi ito yung buhay na pinanganak ka, lumaki ka, nag-aral ka, nagkaroon ka ng asawa, nagkaroon ka ng mga anak. Hindi ito yung buhay na yun. Okay? Hindi yung life na nag-i-exist, na nakikita ng tao, ang buhay na pinag-uusapan natin. Okay? Papahapyawan ko na ang buhay na ito yung tinatawag sa thesis na inaaral natin na this is the Fuego life. Ito yung buhay na minsan tinatawag natin regenerated life or the born again life or the abundant life, the life that we've always wanted. Ang buhay na ito, mga kapatid, ay walang ibang panggagalingan kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. So, napaka-importante na ang sentro natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Dahil sa Kanya, manggagaling ang buhay na pag-uusapan natin. The Fuego life, or the abundant life, the born-again life, the enlightened life, the life that we've always wanted. Yun yung sinasabi dito na buhay. Ang sabi diyan sa verse 4, in Him, in Jesus Christ, was life. Meaning, He is the giver or the only giver of this life, this kind of life. And then, anong life yun? Truth number 7. Sabi diyan, in Him was life, and the life was the light of man. Anong klaseng life daw yun? Yung binigay sa iyo ng Panginoon?
Anong klaseng life yon? Yung buhay na merong ilaw. Okay? Hindi ito yung buhay na nasa darkness. Listen very carefully. Kaya hindi ito yung buhay na dahil nag-exist ka, dahil nandyan ka, nakikita ka, buhay ka. Hindi yun ang buhay na pinag-uusapan natin. Ang buhay na binibigay ni Jesus Christ, sabi diyan, I will give you a kind of life, and that life that I have given you is your light. Ang buhay na yan ay buhay na nakakaunawa. Nakakaunawa. Okay? That light that has been given to you is your light. Sa isang pagpapaliwanag, mga kapatid, unless you have been born again, you will have no light. Hanggat hindi ka pinapanganak na muli, hanggang hindi binibigay ng Diyos ang isang klase ng buhay, yung panibago mong kapanganakan, yung buhay na yon, hindi ka makakakita. Okay? Nagigets ba natin? Yun yung sinabi sa John chapter 3 verse 3. Unless a man is born anew, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So napaka-importante, mga kapatid, na ang pagkaunawa natin sa ating pananampalataya ay hindi, ang Diyos ay para sa akin. Gagawin kong lahat ng gusto ko. Anyway, niligtas ako ng Diyos. Tinanggap ko siya. Kaya makakamtan ko ang lahat sa aking buhay. Ang Diyos ay parang isang genie. Kapag kailangan ko siya, tatawagin ko siya, hihimasin ko at lalabas ang Diyos at ano ang request mo? Tess. Ano ang request mo, Tess? Gusto kong magkaroon ng sasakyan. Okay. Magkakaroon ka nga ng sasakyan. Anak kita eh. Pinili kita, hinirang kita. Sabihin mo kung anong gusto mo. Bibigay ko sa'yo. Hindi ganon. Hindi ganon ang pinag-uusapan nating buhay, mga kapatid. Ang buhay na binibigay ng Panginoong Jesucristo, yung mga buhay na manggagaling sa Kanya, which is the born-again experience, ay isang buhay na makakaunawa. Makikita kung sino siya. Ano ang Kanyang kalooban. Ano ang Kanyang kagustuhan. At saan pupunta ang buhay na iniligtas niya. Ang buhay na ibinigay niya sa iyo. Okay? In Him was life, and that life was the light of man. Meaning, yung buhay na ibibigay na ito ay ang kaligtasan mo, kapatid. Sa Kanya, manggagaling ang kaligtasan mo. The enlightenment. Sa Kanya lang. Dahil sinabi diyan, sa Kanya, in Him, was life. Siya ang may tangan-tangan ng buhay na yon, at siya lang ang merong kakayanan at karapatan na ipagkaloob sa iyo yung buhay na yon. At once, listen very carefully, once na naibigay na niya yung buhay na yon sa iyo, magsisimula ka ng makaunawa. Maiintindihan mo na ang kanyang kalooban. Okay? In Him was life, and that life was the light of man. Yung buhay na yon, yun ang pag-uusapan natin, the Fuego light. The light na pinagplanuhan at ginampanan ng Panginoon at pinagtrabahuan ng Panginoon para maibigay sa iyo, kapatid. Okay? And then, last truth. Truth number 8 na ba tayo? Truth number 8. Truth number 8. Ay, verse number 5. Ayan, verse number 5 says,
The light shines in the darkness, but the darkness has not overcome it. Papalitan ko ng overcome ng word. Yung word ng NIV, Old NIV na binabasa natin. Ang sabi dito sa verse 5, the light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Okay? Ang kadiliman, although ang light, ang ilaw, ay lumalaganap at pinaiilaw, ang kadiliman ay hindi nakakaunawa sa ilaw na yon. Okay? Darkness has not understood it. Okay, truth number 8. Truth number 8. Yan. Itong ibig sabihin. If light has not been received from the Word as a male person, which is Jesus Christ, it means total darkness. Ibig sabihin, hanggat hindi pa dumarating sa iyo, listen very carefully, hanggat di pa dumarating sa iyo ang buhay na manggagaling sa Panginoong Jesucristo, ang buhay mo ay total darkness o sikip na kadiliman. Ibig sabihin, hanggang hindi ka pa born again. Hanggang hindi ka pa pinapanganak na muli. Gaano man kaganda ang tingin mo sa buhay mo, you are still in total darkness. Kadiliman. Bakit? Hindi mo kilala si Jesucristo. Hindi mo siya nauunawaan. Hindi mo alam kung anong ginawa niya. Hindi mo rin alam kung paano kanya ililigtas. Ang buhay na yon, kahit maraming pera, kahit na laging lamyerda, kahit na maraming ari-arian, kahit na parang masaya, ang buhay na yon ay total darkness. Ang buhay na yon, kapatid, kahit na gustong-gusto mo, pag namatay ka sa planet Earth, ang kasunod noon, impyerno. Bakit? Dahil hindi mo tinatanggap pa yung buhay na nanggaling sa Panginoong Jesucristo. Buhay na nagbibigay sa iyo ng kaliwanagan, sino ang Panginoong Jesucristo? Okay? The born again experience. The born again life. So if life has not been received from the Word as a male person or Jesus Christ, it means total darkness. The light shines in the darkness. Dumating ang Panginoong Jesucristo sa mundo. Pero ang sanlibutan, hindi kinilala ang Panginoon. Pinapatay pa nga siya. Yan ang ibig sabihin. Gaano man kaprogresibo ang kaharian o imperyo ng Roma noong mga panahon na yon, sila yung namamayagpag, parang United States of America ngayon, kahit na gaano sila kayaman, karingal, kahit na gaano kataas ang glory nila, na naghahari sa buong mundo, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nung dumating ang ilaw, hindi nila naintindihan at naunawaan ang ilaw. Okay? Kapag nanatili sila sa ganung kalagayan, total darkness, it means condemnation. Kapahamakan na darating. Yan napaka-importante, napakapalad natin mga kapatid, na sinatsaga tayong ipaunawa ng Panginoon kung ano yung kanyang kalooban. So yun yung 8 na truths na nais nating ma-establish, maitatag sa pagkakataong ito.
para sa mga susunod nating aralin, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng lalim na pagkadakot, pagkaunawa kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. So, yun pa lang yung ating pag-aaralan ngayon. Meron kayong mga questions patungkol doon? Ang sayang, hindi nakaabot ngayon lang lumabas from school, si AJ. Okay? Meron mga tanong? Ayan. Ang ating may tanong. Dahil itong gawain ay banal. May banal sa kanya. Ngayon, kasi yung panahon ng panahon, kahit yung mga alagad niya, malaking dalawa, walang pagpanawa. Ngayon sabi ng alaga, Panginoon, ituro mo sa amin yung hihing ng talinghaga. Ang sabi ng Panginoon, sa ngayon pa ba, hindi na may namawa ng talinghaga? May nasabi ng Panginoon, turo nyo sa amin ang hihing ng talinghaga. Ito na yung hihing, nalagdag na sa atin. Kailangan ingatan natin ito para makita sa atin yung liwanag mo. Sa galon, mayroong nilalahit ang Panginoon na yung mga bata, na makita sa atin yung liwanag. Yes. Okay. So, anong pagkakaiba natin ngayon sa panahon ng mga apostol nung kasama pa nila si Jesus Christ? Anong pagkakaiba natin ngayon? Although hindi na natin kasama si Jesus Christ personally, hindi na siya umuupo dito personally, ano ang kalamangan natin doon sa mga apostoles na kasama ni Jesus Christ nung buhay pa siya? Ano? Anong pagkakaiba natin? Anong kalamangan natin? Okay? Ang kalamangan natin, mga kapatid, kung meron tayo ay meron ng banal na espiritu. Okay? Yung mga apostoles sa panahon ni Jesus Christ, meron na ba silang banal na espiritu? Kaya nga nagtatanong sila palagi kay Jesus Christ, Guro, Panginoon, ituro niyo naman sa amin. Anong sabi ni Jesus Christ? Okay, sa inyo, ituturo ko. Sa kanila, nabasa niyo ba yan? Hindi. Ano ibig sabihin nun? Sinong may control para maunawaan ng isang tao ang talinhaga ng Diyos? Sino may control? Si Jesus Christ. Bakit? Yung ating truth number 6. Because He is the giver of light. He is the giver of light. The enlightenment. Siya. Kaya sabi ni Jesus Christ, okay, sa inyo, ituturo ko. Sa kanila, hindi. Kasi tumingin man sila ng tumingin, hindi sila, nakasulat ba yun? Makinig man sila ng makinig, hindi sila, okay. Nakasulat yun. Pinapatunayan lang ng truth na pinag-aralan natin that only Jesus Christ is the giver of light. Hindi tayo. Kahit na anong kisig mong mag-explore, kahit nakalkalin mo ng kalkalin, kapag hindi ibinigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo ang buhay, which is your light, yung ilaw mo, hindi ka
makakaunawa. Yun ang truth na pinag-aralan. Yun ang ini-establish natin dito, mga kapatid. Okay? So sa Kanya nang gagaling ang kapaliwanagan at ang ilaw. Kaya sinabi niya, naparito na nga ako eh. Pero hindi nila ako tinanggap. Sino lang yung tumanggap sa Kanya? But to all, pag pumalaw tayo sa verse 12, but to all who receive Him, to all who believe in His name, He gave the right to become children of God. And then in verse 13, children born not of natural descent, nor of human decision, nor a husband's will, but they are born of God. Born from God. Okay? Yun ang kasagutan doon, Kuya Al. Ang mga apostol, nung nagtatanong sila, no, hindi namin maintindihan. Paliwanag mo sa amin. Of course, hindi nila maintindihan. Ganon din si Nicodemo. Nung kausap ni Jesus Christ si Nicodemo, sa John chapter 3, sabi ni Nicodemo, paano po makakapasok muli ang isang tao sa tiyan ng kanyang ina, ngayong malaki na siya? Sabi ni Jesus Christ, guro ka pa naman ng Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay patungkol sa Diyos. Maliban na ang isang tao'y panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Okay? So yun ang kasagutan ko yan. Yung panahon ng mga disipulo, hindi pa talaga nila naunawaan. Bakit? Wala pa silang Holy Spirit. Kailan darating ang Holy Spirit? Kailan dumating pala ang Holy Spirit? Kung babasahin niyo ang Biblia, yung eksaktong time na dumating ang Holy Spirit, kailan yun? The day of Pentecost sa Upper Room. Okay, nung nagkakatipon yung mga disipulo ng Panginoon, dumating sa kanila ang banal na Espiritu. Saan yung bilang apoy. Okay, yun yung time na yon. Okay, pero nung dumating ang Holy Spirit, nasan si Jesus Christ? Nandun na siya sa kanan ng Ama. Dahil ang pangako ni Jesus Christ, huwag kayong mag-alala. Pupunta ako doon. At pag nakabalik na ako sa Ama, isesend ko sa inyo, sino? Ang Holy Spirit. Anong gagawin ng Holy Spirit? Magtuturo sa mga taong pananahanan niya. Kapag hindi nananahan sa iyo ang Holy Spirit, wala ka talagang maiintindihan. Yun ang katotohanan, mga kapatid. O kaya inaalam natin itong the Fuego Life. Ito'y nagsimula sa Panginoon, umiikot sa Panginoon, at babalik sa Panginoon. Ano yung sinabi sa Romans? For from Him, and through Him, and to Him are all things. Okay? Sa Kanya nanggaling, siya ang nagpapalakad, at sa Kanya mauuwi ang lahat. Okay, so yun ang kasagutan.